Yan. So, magandang gabi muli sa bawat isa. Thank you for coming. And ngayong gabi ay magbabalik-aral lang tayo sa tungkol sa Bible. At ang unang katanungan natin ay ito. Ayan. What does the Bible mean to me personally? Ayan. So, sino yung gustong mag-share? Ano ba ang personally, ano ang point of view mo sa Bible? Kahit one word or one statement, sinong gustong mag-share or maunang mag-share? Pag sinabing Bible at ikaw ang tinanong, ano ang i-response o i-reply mo? Or gusto mong sabihin doon sa nagtanong sa'yo, ano ba yung Bible? Or ano ba para sa'yo ang Bible? Mm. Yan. Sige, una, ikaw na. Ikaw mauna. Para sa akin, Pastor, siguro Word of God. Yeah, Word of God. we need to read it kasi Pastor, siya yung guided natin while nandito tayo. And then, Word of dun God, din guide yung, natin, kailangan basahin. Oo. And continue. yeah, and then kasi yung salvation natin, dito natin malalaman na there's still after death pala, may life pa. Okay. Ayan. So, thank you very much sa personal uh, sharing mo nung uh, I think importance ng Bible sa buhay mo. Ayan. O sino naman sa iba pa? Ano pa yung personally? Si Allen o si Jen? Okay. Alin na sa Ako, inyong dalawa? Okay, Allen. sige. May iba naman. Pero yun din yung same thoughts din ako kay Unad. Pero yung nasa naisip ko po is parang historical piece. Historical, ano ba? Basta yung mga nagawa na ni Lord across time. Yan. Siyempre kasi nandun yung mga uh, stories before, yung simula pa kay Adam and Eve, diba? Yung entire humanity. So, yun. More of historical piece, historical evidence of the works of God. Yun. Historical. So, the Bible is a historical evidence. Ebidensya na may Diyos at kumikilos ang Diyos sa tao. Yan, since the creation, Adam, and throughout history hanggang ngayon. Tama? Tama ba? Hanggang ngayon, kumikilos. Apo. Dahil kumilos siya in the past, nag-extend hanggang ngayon yun. At yung Bible ang nagpapatunay na okay. Meron pa bang gustong mag-share? Si Ate Rina, kaya? Ano ang Bible para sa'yo? Sasabi na nila lahat. Yun Sabi din. nila. Halos yun din kasi, bale, siguro, ang Biblia, yun nga, ang mga salita ng Diyos na kailangan nating sundin at paniwalaan kapag magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Thank you. Yan. So, yun ang importance ng Bible sa atin. Yan. Maganda. Or si Mira, gusto rin mag-share? Or yun na yun? Yung dagdag na lang siguro kasi same lang naman. God's promises, doon natin nalalaman kung ano yung mga promises ni God sa buhay natin. And ano yung parang how can we obey His word? Yun nga, guide din naman. Okay. Ayan, promises. More on ang inclination ay may gustong gawin si Lord at ibigay or parang may benefit yan parang yon may benefit ang Bible.
At pagka pinagsuma total nga natin, it's for our benefit, not only in this life and until eternity. Yan. Life after this life sa earth. Yan. So magaganda ang ating personal na pagtingin sa Bible. Kaya ang ebidensya ay yung nandito kayo uma-attend sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, dahil binibigyan natin ng importansya na ito ay salita nga ng Diyos, ito ay makakatulong sa atin, guide natin, at patunay na may Diyos in the past at kumilos siya in the past, kumikilos siya ngayon at kikilos siya bukas at pang walang hanggan ang benefit na meron tayo. At ito nga ay kaloob ng Diyos sa atin. Yan. Salita ng Diyos. Yan. So, siguro sa mga susunod na pag-aaral natin, yan, ngayong araw na to, ngayong gabing ito to, ay mas mare-refine natin or mas magkakaroon pa tayo ng hopefully, bagong kaalaman patungkol sa Bible at mai-add pa natin sa mga personal na nating pagkakaalam sa Bible. Yan. I don't know if napanood nyo na itong video na to, but i-play lang natin ngayon para sabay-sabay nating mapanood. At The Bible. patungkol sa Bible. It's one of the most influential. Sorry. The Bible. It's one of the most influential books in human history. It explores the big questions of why we exist. It's inspired many people to do amazing things. And confused many others. And you've probably got one sitting around somewhere. So, what is the Bible actually? Well, the Bible is a small library of books that all emerged out of the history of the people of ancient Israel. And in one sense, they were just like any other ancient civilization. But among them were a long line of individuals called prophets. And they viewed Israel's story as anything but ordinary. They saw it as a central part of what God was doing for all humanity. And these prophets were literary geniuses. Really? Yeah, they expertly crafted the Hebrew language to write epic narratives, very sophisticated poetry. They were masters of metaphor and storytelling, and they leveraged all of this to explore life's most complicated questions about death and life and the human struggle. So, there's a lot of different authors writing this book. Yeah, and these texts were produced over a 1,000-year period, starting with Israel's origins in Egypt, then leading up to their kingdom with their first temple, but eventually they were conquered by the Babylonians, who took them away into exile. Then, at a crucial moment in their history, many Israelites returned to their land. They built a second temple, they reformed their identity, and this is when the Jewish scriptures began to be formed into the shape that we have them today. Okay, the Jewish Bible. What's in it? Well, in Hebrew, it's called by an acronym, Tanakh. The T stands for Torah, sometimes called the Law. That's Israel's 5-book foundation story. The N stands for Nevi'im, the Hebrew word for prophets. And this section consists of the historical books that tell Israel's story from the prophet's point of view. Then you get the poetic books of the prophets themselves. The K stands for Ketuvim, the Hebrew word for writings. This is a diverse collection of poetic books, wisdom books, and more narrative. And the Jewish people believed that through all of these literary works, God speaks to his people. Now, there were other Jewish writings being produced during this Second Temple period as well. Yeah, a really diverse group of texts. And these too were highly valued in Jewish communities. And there was debate from ancient times about whether or not some of these should be considered part of their scriptures. So, this is a lot of different writings over a long period of time. Why did they put them all together like this? Well, altogether, these texts tell an epic story about how God is working through these people to bring order and beauty out of the chaos of our world. And it all builds up to a hope for a new leader who would come and renew all creation. And then the Tanakh concludes, and this leader never comes. So it's an expertly crafted work, but it's missing an ending? That's exactly right. Now, a few centuries later, a Jewish prophet comes onto the scene named Jesus of Nazareth. He claimed he was carrying the Tanakh story forward. Yeah, so Jesus did a bunch of cool stuff,
was killed, but his followers claimed he was alive from the dead. Yeah, they said that Jesus was that long-awaited leader who would restore the world. And so his earliest followers, called apostles, they composed new literary works about the story of Jesus. They called these Good News, or the Gospel. They formed an account called Acts about the spread of the Jesus movement outside of Israel. And then they circulated letters to different Jesus communities all around the ancient world. And they saw these writings as part of the scripture. Yeah, the apostles wrote all of this as the fulfillment of that epic story found in the Tanakh. And they were continuing the literary genius of the Jewish tradition. They also believed that God was speaking to his people through these texts alongside the scriptures of Israel. So that's the Old and New Testament. But what did the early Christians think of the other Second Temple literature? Well, different groups had different views about some of these books, but we know they read them and valued these texts because they passed them along with the Jewish scriptures. Okay, so we've got the Tanakh, the Jewish scriptures. We got these other Second Temple period works. Then the writing of the apostles about Jesus. And that's a lot of literature, so what's in my Bible? So the Christian movement has taken different forms over 2,000 years, and from the beginning, all Christians recognized the Tanakh and the New Testament as scripture. And for centuries, much of the Second Temple literature was read as part of the biblical tradition. The Catholic Church eventually made it official and called some of the books from this collection the Deuterocanonical books. Some Orthodox churches used even more books from this Second Temple literature. And then in the 1500s, during the Reformation, Protestant Christians wanted to go back to the oldest writings of the prophets and apostles, so they accepted only the Old and New Testaments. Okay, I think I got it. But how does a collection of books produced over 1,000 years by all these different authors tell one unified story? Yeah, that's the question we'll address in our next video. Yan. Okay. So ito yung summary, isa sa mga summary ng Bible Project na company. Yan. So nagpo-produce sila ng mga ganitong concise video teachings about so many things from the Bible and the Bible itself. Ayan. So binigyan tayo ng somewhat overview ng ano ba ang Bible historically, at ito ay nakita natin na nagsimula talaga sa bansang Israel, sa kanila. Ito ay story, basically yung story ay na-reveal or sa history nila na embed, no? Sila ang nagsulat at nag-compile at hanggang dumating si Jesus, yung mga Hudyo pa rin, no? Sila pa rin ang nagsulat at na-compile into New Testament. Yung Old Testament is prior to Jesus. Ayan. So, brief overview, no? So, kumbaga, ang Bible ay tinatawag nga na hindi lang basta book eh. Kasi ang book, ang alam natin na book ay iisa lang. Pero ang Bible is composed of many books actually. Para siyang library. Kasi meron yung Book of Genesis, Book of Exodus, yon. So bawat isang book doon ay talagang libro, separate na libro nung unang in the early times, no? Na iba ang sumulat ng ganitong book. Yan, yung mga Book of Prophets, sina Isaiah, Jeremiah, may sarili-sarili silang libro, no? At kinompile na lang, na-compile na lang. At sa video, makikita natin na nagsimula yung compilation ng lahat ng mga writings na yon nung ma-build na ang Second Temple, no? So mga panahon ni Ezra, Nehemiah era. Ayan. So, but the Bible, ang Greek niya ay Biblos or a book. It's a book. At ang iba pang tawag sa kanya ay the scripture or scripture, singular, and also scriptures, plural. Dahil nga, scriptures, dahil maraming libro, maraming authors, maraming history, at iba't ibang panahon, no? So hindi lamang yan sinulat in the span of
10 years, 20 years, no? Bihira naman yung nagsusulat ng libro na ganun. Yan ay in the span of thousands of years na compile, no? At history nga. At ang kagandahan doon ay iisa ang tema, no? At magtataka tayo, iisa talaga ang tema. At yung ang tema na yun ay laging patungkol sa yung binanggit kanina ni Allen, the acts of God. Yung mga ginawa ng Diyos, especially sa bansang Israel, sa buhay, pamumuhay ng bansang Israel. Yan. So, scripture dahil iisang libro, dahil kinompile na ngayon, and scriptures dahil many books din siya talaga siya. Ang iba pang term din sa kanya ay holy writings. Yun. Merong descriptive, holy, sacred. Yan. At ito ay implication na unique. May something na kailangang irespeto, igalang, ilagay sa higher pedestal. Hindi siya basta-basta libro or mga sinulat. Yan ang Bible. And may terminology din sa kanya, oracles of God. Yan. Oracle ay mga prophecy. Yan. So mga bagay na nasulat na hindi pa nangyayari pero naisulat na doon. At yung mga ibang naisulat na doon na oracles of God, prophecies from the Lord ay nangyari na pinpoint na sa history ng tao, ng mundo na nangyari na. At meron pang mga prophecies, oracles na hindi pa nangyayari. At doon tayo interested, no? Kaya natin patuloy na binibigyan ng importance ang Bible dahil meron pang mga paparating sa paparating na panahon. Inaantay natin na mga prophecy na nasulat sa Bible na mangyayari pa. At doon tayo excited, no? So yan. So yan ang Bible at ang ibang mga tawag sa kanya. And finally, ito yung inaantay natin. Yes, it is the Word of God. At ito yung tutuunan natin ng pansin. Word of God. Hindi lang siya basta sinulat ng tao. Of course, totoo. Tao ang sumulat. Hindi ang Diyos hindi kamay ng Diyos ang nagsulat. Hindi yan basta, ang Bible ay hindi basta lumabas na sulat na walang taong nakakaalam o sulat na sa isang piece of wood, piece of stone, papyrus o anumang paraan ng pagsulat noon, sulatan noon, no? Clay, yan ang mga sulatan nila, o leather, yung balat ng hayop. Yan, diyan nila sinusulat dati ang Bible, no? Yung mga books of the Bible. Hindi yun basta na lamang lumabas sa harap ng isang tao o ng mga Israelita kaya nila na-compile. Mga actual na tao ang nagsulat niyan. Gaya doon sa video, no? Mayroon silang skill, meron silang talent for writing. Kaya makikita natin ang Bible ay yung pagkakasulat ay iba-ibang style. Merong poetry, merong awit, merong kwento, may mga parabola. Yan. So may direct na approach, may mga patalinghaga, may mga accounts, parang reporter, no? Nag-account na sinasalaysay, pagsasalaysay, narration. Ayan. But all in all, it is the Word of God, no? It is the Word of God. At malalaman natin maya-maya kung paano yun nangyari na tinatawag at sinasabi ang Bible na Word of God. Maaring sa atin ay yan ang itinuro sa atin. Una tayong makakilala sa Panginoon. Sa ating panahon, sinabi sa atin, the Bible is the Word of God at in-accept natin na yun na nga ang totoo, Word of God. And ngayong gabi ay bibigyan natin ng mas malalim na meaning or basis yung sinasabing Word of God na the Bible. Bakit siya naging Word of God? At ang Bible ay unique revelation of God.
Yun ang isang dahilan na kaya siya tinawag the Word of God is because nais ng Diyos na ipakilala ang sarili niya hindi lamang sa bansang Israel, hindi lamang sa mga Hudyo, kundi sa buong mundo, no? Kahit na hindi Hudyo. Yan. God has chosen to make himself known in a special and authoritative way through the scriptures, through the Bible. So ang Bible ay revelation of God. Yan. And it's a unique revelation. Kung ano ang nasulat doon sa Bible, kung ano ang mga kwento na napasama sa Bible, it is God na God Himself ang nag-orchestrate. Yan. So, ang dahilan nun ay gusto niyang ipakilala sa bawat tao ang sarili niya. May iba bang paraan para makilala natin si Lord? Yes, through nature itself. Yung kanyang creation is a one way of revealing na may Diyos. But yun nga, kaya nga siya naging unique ang Bible, unique revelation of God is because it's written, recorded evidence. Yeah, nabanggit kanina ni Allen. It's a recorded evidence through the years. Yeah, hindi lang yan kahapon o no isang taon ng nakaraang milenya. It's thousands of years, no? Many generations, experiences of the Hebrew nation na naging Israel lang nga at hanggang sa panahon natin, no? Dumating si Jesus 2,000 years ago na si Jesus ay nandun pa rin ang revelation ng Panginoon, and that is the Bible. So that's one characteristic of the Bible. It's the unique revelation of God. God wants to communicate himself to us, to you, especially to you. And the Bible is God's unique way of communicating to us. Kaya natin nasasabi na importanteng basahin natin ang Bible. Ayun, kasi pag binasa natin ang Bible, yun ang means for God to communicate to us. One of the unique way na mag-communicate si Lord sa atin. It's through the Bible. Ayan. Second, kaya natin nasasabi na the Bible is the Word of God is dahil dito. The Bible contains no mistakes or without error whatever. Whatsoever. Wala siyang wala tayong makikitang conflict sa mga sinulat noong unang panahon, no, nung simula nung kay Moses, no, hanggang sa mga writings ng mga apostles, walang error, walang mistake na nasulat ng mga yon. Ang ibang term dito ay inerrancy, the doctrine of inerrancy. Walang error, without error ang Bible. Yan. So yung common na encounter natin sa panahon natin ngayon is sinasabi na may mga pino-point out na error. No, may mga pino-point out na error. At ang nakikita ko na isang dahilan kung bakit may nasasabing error is because of the translation. Yun malamang ang sinasabi nilang may error. Halimbawa, katulad nga nito, may dalawang grupo, Protestant and the Catholic, nagpo-produce hanggang ngayon ng sariling translation and even
language-specific translation. English, Filipino, ayan, or any language na translation ng Bible. Ayan. So, ito yung mga iba't ibang translation sa iba't ibang panahon, no? At most likely, yung error na binabanggit dito ng iba, kasi kiniklaim natin na walang error ang Bible. Yung iba nagki-claim na may error. Malamang ang sinasabi nilang error ay most likely yung translation itself ang nagko-cause ng error. Yan. Yun yung point of view ko. But the original manuscripts, yung original writings, yung Hebrew, Greek, Aramaic na language na alam ng mga authors ng Bible ay walang error yon, no? Kung anong nasulat at ano ang guidance ng pagsulat na na-receive nila as God revealed himself doon sa mga manunulat ng original, walang error yon, no? Nung i-translate lang sa makabagong panahon. Yan. Kasi ito makabagong panahon na to no? Yung mga ito. Yan, 1525, 1500s nga eh. Yun yung first translation sa English, no? Yan. At Latin, nung sumikat ang Latin, tinranslate din. Yan. Mga Spaniards. Yun. So iba-ibang translation. Yun. Doon na nagkaroon ng mga nakapag-introduce ng mga errors. Kasama na din doon yung denomination or grouping, religious group, like ito nga, Catholic versus Protestant. Ayan. Kasi may ibang theology or paniniwala ng Catholic versus Protestantism na nai-influensyahan yung pag-translate ng original. Ito yung original Yan. Kaya nakakapag-introduce ng error. But the original itself, yun yung sinasabi natin. The original itself, the Bible as it was written since time immemorial, since the beginning, ay pinaniniwalaan natin na walang error. Yung pagkakasulat na yon, no? Walang error yon. Okay? Ang impact kasi nung belief na walang error ang Bible is napaka-importante sa ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya, mahirap tumayo sa isang may error na bagay. Yan. Kasi God is a perfect God. So kung God is a perfect God at ni-reveal niya ang kanyang sarili sa Bible, revelation niya sa Bible, tapos i-accept mo na ang Bible ay may error, and what does it imply kay God? So God made sure na ang Bible, ang kanyang revelation ng sarili niya sa tao ay free of error. No? Free of error. Ayan. Okay. Ang iba naman na paniniwala na ma-encounter natin at possible nating ma-encounter ay may kinalaman sa knowledge or science. Yan. Dahil nag-advance ang knowledge, ang capabilities ng tao, mas matalino na raw ang tao ngayon kaysa noon. Kaya na di-disprove ng science ang ilang sinasabi ng Bible, no? 'Yun ang claim nila, pero yung iba kaya yung iba ay sinasabi na ang Bible is walang error when it only comes to morality, spirituality, yun lang daw. And the other aspect ng Bible
na may kinalaman sa dating, yung dates, history, even science, ay possible na may error. Yun ang claim ng iba. Pero sinasabi ko sa inyo ngayon na even science itself, even history itself ay match sa sinasabi ng Bible. Walang nakasulat sa Bible na kayang i-disprove ng science, ng history. Ayan. Lahat ng nakasulat sa Bible ay mapapatunayan na totoo. In the aspect of history, in the aspect of science, in the aspect of human knowledge. Ayun. Kaya, doon pa rin tayo. The Bible itself is inerrant. Walang error. No, walang conflict wala tayong matatagpo ang error or conflict sa Bible. Okay. Third, the Bible is an inspiration of God. Inspiration. Ang Diyos ang nagbigay buhay. Nagbibigay buhay sa Bible. Yan. The Bible itself speaks for itself. Parang ganoon, no? Kaya nasulat itong mababasa natin sa 2 Timothy chapter 3. All scripture, sabi ni Apostol Pablo kay Timothy, all scripture is given by inspiration of God. Yan. Again, ang binabasa natin ito ay translation, no? Translation of the original. Hebrew, Greek, kasi New Testament no? Sinulat yan sa Greek ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yan. At ang translation doon sa English ay inspiration of God. At yun ang patunay ni Apostol Pablo na ang scripture, all scripture is given by inspiration of God. So ano sa tingin natin ang sinasabi dito na scripture? Ano yung pwede nyong maisip dito? Alin yung sinasabi ni Apostol Pablo na scripture dito? Any idea? Pastor, yung word niya mismo? Yung word niya? Mhm. O, apo, yung all scripture dito na binabanggit ni Apostol Pablo. Ano yung nasa isip kaya niyang scripture dito? Noong panahon niya, of course, noong panahon ni Apostol Pablo, wala pang New Testament. Tama ba? Wala pa, Pastor. Oh, tama. Wala pa kasi sinusulat pa lang niya eh. Mhm. Sulat pa lang niya to kay Timothy, yung mga sinulat din ng mga apostol, tsaka yung ibang manunulat, si Lucas, si John Mark, yan. Yung Book of Acts, lahat yun ay sinusulat pa lang. Yan. At dito ay patunay no, na yung inspiration of God, ang nire-refer niya dito ay the Old Testament, yung Tanakh na nakita natin sa video. Yan. It is an inspiration of God. Yon. So the writings no, prior to the New Testament ay inspiration of God. Ayan. Now, ang susunod yung tanong, kung yun ang nangyari, bakit yun? Yun ang sunod na tanong. Paano ang New Testament ay napabilang
Yun ang magandang tanong, no? So kung ang nire-refer dito ni Apostle Pablo ay yung Old Testament, the Tanakh, paano napasama ang New Testament as part of the Word of God? Yun. So siguro pag-aaralan natin yun sa mga susunod na session natin. Ayan. So but for now, yung sinabi dito, the Word of God or the Bible is an inspiration of God. At ito rin ay pinatunayan o sinisigundahan ni Peter. Ayan. Yung inspiration is as if they were moved by as they were moved by the Holy Spirit. Yun ang ibig sabihin ng inspiration. The Holy Spirit of God used holy men as if they were moved by the Holy Spirit. Yun. Ang mga nasulat nila ay hindi dahil sa gusto lang nilang isulat or dahil sa yung mga sinulat ay yun ang experiences nila na nakita nila na magandang isulat. Hindi ganon. It's not by the will of man. No? It is God Himself. No? It is God Himself na gumamit ng tao para maisulat yon. So isa siguro tanong ay, so dinikta lang ni Lord ang bawat isusulat? Dinikta ba ni Lord ang bawat isusulat? May mga kumbaga verbatim kasi mababasa natin sa Bible, no? May mga verbatim na thus saith the Lord. So yung mga thus saith the Lord, yung mga sinabi talaga ng Panginoon, word for word, ay sinulat yun. Kasi yun ang talagang sinasabi at pinapasabi ng Panginoon. Yan. E paano yung iba? Yung mga narratives, yung mga kwento, yan. At yung mga writing style ng bawat author. Lahat yun ay guided by the Holy Spirit. Yan. The Holy Spirit Himself, no? Ang Diyos mismo ang kumilos para maisulat yung mga yon ng ganoon ang pagkakasulat. So yun ang ibig sabihin ng inspiration. The Bible was produced by the creative breath of God. So itong term na breath of God ay i-analogy natin sa kung paano ang tao ay hiningahan ng Diyos. At ang tao ay naging mula sa alabok ay nagkaroon ng buhay. Yun ang kumbaga analogy ng ibig sabihin na ang Bible, bagamat tao ang nagsulat, para siyang alabok. Yung sinulat na yon. Kaya may buhay ang Bible, yung may authority, pag binasa mong Bible, hindi pwedeng hindi ka magbago, hindi pwedeng magbagong isip mo, hindi pwedeng magbago ang pananaw mo sa buhay. Dahil ang Diyos mismo ang huminga or ang Diyos mismo ang gumawa kasi niyan. Inspiration yan of God. Inspiration of God. Yun. So, hindi mo may paliwanag yung paano nabuhay yung tao mula sa alabok. Hiningahan lang, yung pagkakasulat hiningahan ni Lord. Ganon din ang mystery ng Bible, no? Kaya siya perfect, kaya siya walang error. Kasi nga ang Diyos mismo ang nag-produce nito. Si God mismo ang nag-produce nito. Ayan. So yun ang ibig sabihin na the Bible as an inspiration of God. Ayan. Okay. Now, bibigyan lang natin ng konting delineation yung term na revelation, inspiration, interpretation, and illumination. Kasi
itong mga to ay related raw at minsan ay nagkokos ng kalituhan. So, alam natin ang revelation is the Bible as a revelation is God communicating himself, presenting himself to us through the Bible. Yan, yun ang ibig sabihin ng revelation. Yung mga nasulat doon is God himself talking to us. And yung inspiration, gaya ng na define natin sa previous slide, ang Diyos, the creative breathing of God nung mga nasulat doon. Kaya may Bible. So iba yung creative breathing, yung paano na buo ang Bible, no? At sa yung revelation na mula sa Panginoon, no? Communicating to us. Yan. Ang interpretation naman, yan. Ang interpretation is human activity. Tayo ngayon, no? Sa panahon natin, pag sinabing ini-interpret natin ang Bible, it's us, humans, based on our knowledge, based on what we know, yung language, yung style ng pagkakasulat, yan, at saka yung method of interpreting the Bible, ang tawag nga din ay hermeneutics. Marami kasing pamamaraan, maraming tinitingnan. Yung sentence construction, yung mga ganon. Yung background nung sumulat, yan. Yung time kung kailan niya sinulat, yung environment na kung saan nandun situated, namumuhay ang sumulat. Lahat yun ay may impact sa pag-interpret natin, no? So it's on our side. Pag sinabing interpretation, it's not God's side, it's more on our side, human side. Yan. So interpretation is not inspiration from God, it's not revelation from God, but it's our way of knowing ano ang sinasabi ng Bible. Yan. Okay. Now, illumination, on the other hand, illumination, ito naman ay the work of the Holy Spirit in helping us dun sa pag-interpret to understand ano ba talaga. Yun. So, yung illumination, hindi siya actually revelation. No? Kasi yung revelation, natapos na yon. Yun na, kaya nga may Bible na eh. Nag-reveal na ang Panginoon, ang Lord through the Bible. Now, as we read, as we interpret, the Holy Spirit works for us to understand yung message, yung gustong sabihin, gustong i-reveal ni Lord tungkol sa Kanya. It's the work of the Holy Spirit and how we can respond doon sa nabasa natin. Yan. So, yun ang iba't ibang mga terminologies related sa Bible. At diyan muna tayo magtatapos. Yan. So, yung ibang topics or ibang questions or ibang interest natin, i-discuss natin sa next week, starting next week. And it's all about the Bible. Meron ba tayong mga katanungan gustong linawin? Itanong? Next week, Pastor.